Nakakadena ang paa at leeg sa mabigat na semento at meron pang 4 na kandado. Sa ganyang kondisyon, nakita ang bangkay ng isang lalaki na lumutang sa ilalim ng Estero de Vitas Bridge sa Tondo, Maynila nitong Lunes. Balot din ng 2 t-shirt at duct tape ang ulo ng biktima. Nasa tansya ng pulisya ay may taas na 5 feet at 9 inches. Bukod dyan, naka-duct tape din ang mga kamay at paa nito na tinalian pa ng kable ng cellphone. Mistulang overkill ang sinapit ng lalaking tila nabalatan pa sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Hanggang sa ngayon, wala pa rin pagkakakilanlan ang bangkay. Under investigation pa po namin hanggang sa ngayon. At sa ngayon po, wala pang lumulutang na kamag-anak dito o witness para ma-identify yung victim. Isinasailalim pa sa autopsy ang bangkay para malaman ang eksaktong dahilan ng pagkamatay nito. Noong nakaraang linggo naman, patay sa pamamaril ang gold medalist bowler na si Angelo Constantino sa San Juan. Sa kuha ng CCTV, pasado alas 5 ng hapon nitong Biyernes, makikitang tila mapupukaw ang atensyon ng mga taong nasa isang establishmento. Doon sa loob pinatay si Angelo Constantino. Nagtamo siya ng 4 na tama ng bala sa ulo. Nahuli kam na biglang lumabas ang suspect. Iwinasiwas pa sa mga tao ang dalang baril, saka tumakas. Ang mga tao na sa gusali, makikitang nagpanik. Ang CCTV video na yan, hawak na ng San Juan Police at gagamitin para matukoy kung sino ang pumatay kay Constantino. May mga lead na rin daw sila at persons of interest. Meron na kaming anggulo na tinitingnan na maaaring ito ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Saan ang angle, sir? Sa ngayon, hindi pa namin ito masasabi dahil nangangalap pa kami ng additional information para mapatibay at mapaganda ang kaso namin sa mga suspects. Sa President Quirino Sultan Kudarat naman, dead on the spot si Zaldi Bagumbayan matapos ang pagbabarilin ng mga hindi pa natutukan ng salarin. Ayon sa mga pulis, magpapakarga sana ng gasolina si Zaldi nang bigla siyang tabihan ng mga salarin at pagbabarilin ng ilang beses sa ulo. Hindi nakilala ng ilang saksi ang mga salarin dahil nakatakip daw ang mamukha ng mga ito. Nakuha sa crime scene ang 3 basyo ng bala ng baril. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Bago ang pamamaril kay Bagumbayan, na unang pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang salarin ang STL agent na si Meriam Tangonan. Base sa investigasyon, 2 lalaki na kamotorsiklo ang bumaril kay Tangonan sa loob ng STL outlet. Patuloy na inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Sa kabila ng tila mas mapangahas ng mga krimen sa bansa, iginit ng PNP na bumababa na ang bilang nito. Overall, yung homicide at saka mga murder incident in the country is actually on the downtrend. Sa datos nila, noong January hanggang September 2018, nasa 354,000 na krimen lang ang nablatter sa pulisya. Mas pababa yan sa 415,000 na nablatter na krimen sa kaparehong panahon noong 2017. Sabi ng PNP, patuloy ang kanilang pagtutok sa iba't ibang krimen sa bansa. Ang ginagawa ng ating mga kapulisan, lalo-lalo na yung incident that grabbed the headlines, ika nga, or occupied the media spaces. Kaagad-agad po talagang all the resources and the smarts of the Philippine National Police are focused into solving these cases. Siniguro naman ng pulisya na hindi dadami ang bilang ng krimen sa bansa ngayong papalapit ang eleksyon, lalo't maigpit daw ang ginagawa nilang pagbabantay. Sa palagay ko, mas lalo pa nating pababain, no? Dahil sa napakaraming countermeasures, lalo-lalo na po itong nalapit na halalan. John Consulta, GMA News.